Hello po mga kababayan, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng Pilipinas o mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, samahan niyo po ako. Komentuhan po natin, siyempre po tapos na po ang peace rally po ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, back to normal na naman po. Back to normal na naman po ang sinasabi po di umano yung plano na demolition job sa mga Duterte, lalo-lalo na sa Vice President. Ito po. Meron na po agad na kaganapan, di ba? Umuugong at kalat na kalat po sa mainstream media. Siyempre po ang walang kamatayang impeachment. At ang pangalawa, pati po ang DOJ ay talagang pilitan na rin po at puspusan na po ang gagawin po yata nila pagkaso o ipapile na yata ang kaso mga kababayan ng DOJ. Dito po gamit ang NBI mga katambay. Pakinggan po natin ang pahayag ng DOJ Secretary. Unahin po natin ito at komentuhan po natin at isunod po natin ng impeachment na sa pangunguna po ng Kongreso at napakagaling po at napakaraming nagawa sa bayan ang Makabayan Black, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Secretary Remulla. Sir, kamusta po yung sa investigation po nung kay VP Sara? The NBI will be submitting their report to us very soon. And I discussed this with the Director Santiago already. Sir, If ever ba sir, may parang magiging complication yan kasi si VP Sara medyo nag-announce na seriously considering daw po siya sa 2028 elections. It's not an issue. The issue is whether or not a criminal act was committed. Siyempre, we have to look at it from the merit standpoint. The merits of the case. Case or cases. sir, Okay. how about sir yung EJK task force? Any movement po? Tuloy-tuloy lang. Everything is a work in progress. Yun naman process lahat yan. There's no way that we can answer all the questions overnight given the jobs that we have, which is a lot of backlog. But we're here every day for the grind. Yun naman ang mahalaga. Sir, nakarating Okay. Mga tambay, tuloy-tuloy lang po ang DOJ, tuloy-tuloy lang po sila sa pamilya Duterte mga katambay. Tuloy-tuloy lang sila sa pag-imbestiga. Yun po ang napaka-importante po sa kanila mga katambay. At ito po, komentuhan po natin ito. Ito naman po, walang kamatayang impeachment. Muling hinikayat ang Kamara na aksyonan ang mga isinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa privilege speech, iginiit ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na mandato ng Kamara na aksyonan ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Inendorso ng 6 na kongresista ang 3 impeachment complaint na nakabase sa sinasabing maanumalyang paggastos sa 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi Yan, mga katambay. Huwag na po natin pakinggan ang isang kabataan. Party list, mga kababayan. Ano makukuha natin sa kabataan party list ng ating mga anak ay tinuturuan pong sumuway, lumabag sa batas. Siyempre po, mag-aklas sa gobyerno, di umano. At pagka minalas-malas pa, dadalhin pa sa bundok ang ating mga anak, mga kababayan. Ano po ang nagawa ng isang Raul Manuel sa bansa? Nakapakipakinabang, mga kababayan. Sila rin mismo ay naikinabang sa institusyon kung saan sila nahandoon. Di po ba mga kababayan? Naikinabang po sila dyan. Unang-una, Makabayan Black ka. Galit ka kamo sa korupsyon. Pero yung korupsyon nangyayari dyan sa institusyon nyo, di umano, ay ikaw ay bulag.
pipi at bingi, mga kababayan. Bingi, lalo sa kanilang pondo. Walang public hearing. At yung kanilang mga resibo ay hindi requirements. Liquidation by certification lamang. Tapos, babanatan mo ng babanatan, nakala mo kay galing-galing nyo. Pagdating sa korupsyon, ibang klase kayo. Linisin muna ninyo inyong bakod, di ba? Patunayan nyo sa mga Pilipino na kayo'y honest. Wala kayong tinatago. Malinis ang inyong ahensya. Malinis ang inyong institusyon bago kayo paniwalaan ng taong bayan. Napakarami natuklasan sa inyo na mga anomalya, lalo sa kaperahan, 2 tao lang ang kumukontrol. At ito po, mga kababayan, isa pa, ang DOJ, talaga hindi po nila titigilan at tatantanan ng Vice President kasi lalo ngayon. Di ba, nag-announce ang Vice President dahil nga po napilitan siyang sagutin. Siyempre po, mga hopeless, mga talagang nangangailangan ng pag-asa ang ating bansa dahil sa nangyayari po. 3 taon na, nakikita po ng mga Pilipino, lalo ng OFW sa Japan, ang sitwasyon na nangyayari po sa ating bansa, lalo po sa kanilang pamilya, di ba? Ang kanilang pamilya sa Pilipinas, talagang nakakalungkot. Kahit si Kamanong ay masasabi yun. Dahil nahandun ang iyong anak sa Pilipinas, laganap ang krimen, droga, kahirapan. Ano masasabi mo bilang OFW, di ba? Wala na bang pag-asa ang ating bansa, BP? Ganito na lang ba ng ganito ang mangyayari sa ating bansa, BP? Di ba? Pati ang Vice President, nakikita niya yon na ang pagtugon ng gobyerno sa ating bansa ay kulang na kulang. Di ba? Mas malaki ang pagtugon sa nangyayari sa kanila, sa kanilang posisyon, sa kanilang kapangyarihan, lalo sa pagkontrol, paghawak yata ng pera natin, mga kababayan. Kaya dito po, sa nakikita po na inyong lingkod, dire-diretso na po ito. Hanggang kailangan po kasi nilang gawin ito, di umano, para po tuluyan nang hindi makabalik sa pwesto ang mga Duterte, lalo-lalo na po sa halalan. Kasi talagang bibigyan po nila ito. Wala pong iniwan ito Wala pong iniwan ito nung panahon po na di po ba ni dating Vice President Jojo Amar Binay, di ba? Kaya nga po yung sinasabing Binay ng dating Vice President Binay. Hindi siya tinantanan ng mga panahon na yon. Kaya lang dito sa Vice President, iba po. Ang nag-aakusa sa kanya, talagang napakaraming issue ang nag-aakusa, lalo po sa institusyon ng Kamara. Napakaraming issue pagdating sa kaperahan. Pero sila ang nag-aakusa. Doon ka magtataka. Kaya ang taong bayan, talagang ang sobrang pagtitiis na ng ginagawa ng taong bayan sa ginagawa nilang trabaho. Yung ginawa lang trabaho nila sa mga Pilipino, sa ating Pilipino, ang ginawa lang nilang trabaho, puro pamumulitika ng 3 taon. Tapos, magugulat ka lang sa sobrang pamumulitika, kailan lalaki pa ng budget. Kailan lalaki pa ng mga budget nila. Billion, trillion. Ang budget natin, puro pamumulitika lang ang makikita mo. Ngayon, ilang taon na? 2022, pinag-uusapan na ang confidential fund. Hanggang ngayon, 2025, confidential fund pa rin, mga katambay. Samantalang taon-taon, may confidential fund sila. Taon-taon. Hindi nawawala ng confidential fund yung mga yan, mga kababayan. Kaya nakakagulat lang. Talagang ginagawang bobo, tanga mga Pilipino. Ginagawa na lang bobo. Pinaniniwala ro sa kanilang sa mga tinura nila. Nakala mong kay lilinis, kay gagaling. Di ba? At dito po, sa DOJ, nakita nyo po, talagang DOJ, nakakaano na rin. Talagang nakatutok lang sa isang pamilya. Nakatutok. Tutok na tutok sa mga Duterte, sa dating Pangulo. Tapos dito sa Vice President. May kumpas kaya, DOJ? Nagtatanong lang po si Kamanong, may kumpas din kaya sa inyo? Doon sa demolition job? Totoo kaya yon, Mr. Secretary? Mr. Secretary ng DOJ? Dahil po, mas mainam nga po yan, isang panyo na.
Isampan nyo na yung sinasabi nyo na investigasyon nyo sa Vice President. Isampan nyo po para mas maganda yon sa korte, di ba? Hindi sa media ang mga usapan. Mas mahirap kasi sa media ang usapan kasi media mileage. Nasasama sa demolition job para lang siraan. Mas mainam, tapusin nyo na, isampan nyo na sa korte ang kaso na isasampan nyo, lalo rito sa threat na sinasabi nyo sa sa presidente, sa First Lady at sa Speaker. Isampan nyo na po, DOJ. At sawang-sawa na po mga Pilipino sa puro po release, puro statement po sa release, puro release statement sa media na talagang puro paninira na lang yata ang ginagawa nyo. Dahil sunod-sunod po yan Pag lumabas po sa mainstream media, dire-diretso na po yan. Hanggang social media, nahandyan na po ang mga attack dog. Dire-diretso na po yan mga tambay. Napakarami po. Napakarami mga walang dignidad. Nagiging tangat bobo. Mga bobo pagdating po sa issue. Lalo sa korupsyon sa ating bansa. Mga tambay. Marami po dyan social media na hindi po tumatanggap ng pera, bayaran. Hindi po sila mga bayaran. mga walang contentment, mga babayan. Ay, nako, dire-diretsohin nyo na yan. Di ba, mga babayan? Dire-diretsohin nyo na yan hanggang 2028. Dire-diretsohin yan. Dahil ngayon, alam nyo na tatakbo ang Vice President. Kaya, bakbakan nyo na ng bakbakan. Huwag nyo nang tantanan. Dahil ang taong bayan ay hindi naman po tanga at bobo. Hindi na bobo tanga ang taong bayan ngayon. Ang mga Pilipino, lalo ang mga OFW, hindi na mga tangat bobo kami. Di ba? Alam na namin, ang trabaho, ang hinitiniting na namin, ang tinatrabaho nyo. Ano ang nagawa nyo sa loob ng 3 taon? Magkakandidatuhan na naman kayo, kakampanya na naman kayo sa amin. Ano ang ipagmamalaki nyo sa amin? Ipagmamalaki nyo 3 taon na pinulitika nyo ang pamilya Duterte, lalo-lalo ang Vice President. Yan ang credential nyo sa amin. Pero ang bilihin, bayarin namin isang damokal na napakataas. Di ba ba? Mga promises na napako, puro promise, tapos mangangako na naman kayo. Mangangako na naman kayo ng 3 taon, 6 na taon na pangako na naman. Pero pagdating sa pera namin, nawawalan parang bula, mga babayan. Walang mga investigasyon. Di ba? Ay, nako. Idiretso nyo na yan, Secretary. DOJ Secretary Remulla. Idiretso nyo na po yan. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Idiretso nyo na sa korte na magkaalaman na po. Ganun po talaga. Dahil alam naman po ng mga Pilipino, ang layunin po yata ninyo ay para lang po yata pabagsakin ang isang Vice President. Muli po, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Konting tiis lang po. Talagang ganun po. Hindi po tayo sinuwerte sa bagong Pilipinas yata mga kababayan. Wala tayong swerte. Puro pamumulitika po ang naranasan natin. Imbis na ang ating bansa raw, sabi nila, ay dadali sa world class. World class at mapayapang pamumuhay. Hindi pala. Yung world class pala ay nasa Malacanang lang. Yung mapayapang pamumuhay ay nasa taong gobyerno lang at nasa social media at nasa mainstream media lang yata ang world class mga tambay at mabuting pamumuhay. Muli po, thank you po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.